FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Laika. 23 years old, from Makati City. 13 years old ako magmula nung mawala si Mama. Magmula nun, nag-asawa na ng bago si Papa at nagkaroon na rin siya ng bagong pamilya. Kasama ko pa rin naman sila sa isang bahay. Pero nung tumungtong ako ng college, nagsimula na akong mamuhay independently dahil binilhan ako ni Papa ng kondo malapit sa university. At simula nga nung namumuhay na ako mag-isa, pakiramdam ko, itsapwera na ako sa buhay ni Papa, mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Laika. And I thank you. Anak, dito ako sa sala. Hi, Pa! Oh, Good morning, Pa. good morning anak. At parang bigla ka na pumunta dito sa kondo. Anong meron? Kakamustahin ko lang kayo, Pa. Mano po? Ay, kawa ka ng Panginoon. At saka bakit ang dami mong dalang gamit? Pa, dito sana muna ako magstay over the weekend. Wala rin kasi akong pasok eh. Pwede naman. Wala namang problema sa akin. Thank you, Pa. Good morning po, Tita Des. Good morning, Tita Des. Laika, nandito ka na pala. Kumusta ka na? Tagal kita di nakita Ba't pala napadalaw ka? Yun nga po, nagbibisita lang po ako at saka dito po muna sana ako mag-overnight. Overnight? Ay, Opo. naku, yung mga gamit, yung mga gamit sa kwarto mo, nakatambak. Ganun po ba? Paano nakatambak po? Tinambakan kasi namin ng mga gamit. Parang naging bodega namin siya simula nang lumipat ka. Ako wala Ganun kang po matulugan. ba? Saan po kaya ako pwedeng magstay? Hindi naman kasi, hindi ko lang alam eh. Tanong mo sa papa mo. Pa, saan kaya ako pwedeng magtulog? Mukhang hindi ka naman komportable dito sa sala. Siguro, doon ka muna sa bahay. Bahay? Huwag ka muna dito sa kondo. Andito ako sa bahay niyo, Pa. Nag-almusal ka na ba, Pa? Umalis nga ako sa kondo. Tulog ako sa Pasensya, bahay. doon ka na muna sa kondo. Sige po. Balik na lang din po ako sa kondo. Sige. Gusto mo kumain muna? Baka nagugutom ka. Baka ang dami mo rin dali. Sige po. Kain na lang po muna tayo. Sige, tara. Naayos ko na pala yung magiging travel natin next week sa Hong Kong. Ay, Konti na lang yun. Mga gamit na lang siguro ayusin natin. Tapos ready na tayo umalis. magandang balita yan. Salamat naman at naasikaso mo na. Wow. Siyempre, no? Pa, mag-Hong Kong kayo? Pwede ba akong sumama? Naka-sem break naman ako eh. Kaya pwede akong sumama. Pwede naman. Wala namang problema sa akin, anak. Pwede bang sa susunod ka na lang? Parang medyo late na kasi pag inasikaso pa namin yung magiging ticket mo eh. Okay lang ba? Ganun po ba? Pa, baka kaya mo naman yun. Pagka flight naman, medyo mahal lang yung ticket. Pero ticket lang naman yung medyo mapapamahal sa akin eh. Anak, gagawin ko ng paraan. Baka pwede naman isa habol na lang si anak ko. Wala nang oras. Sa susunod ka na lang. Okay lang ba? Pasensya na. Hindi kasi namin napansin na kailangan pa pala ng isa. Sige po, Tita Des.
Sa susunod na lang ha. Pasensya ka na. Ayos lang ba? Opo, ayos lang naman po. Wala pong problema. Sige. Di bale anak. Bibigyan na lang kita ng allowance. Pag-alis naman ng Hong Kong. Tsaka kung gusto mo, magbakasyon ka kung gusto mo, kung saan mo gusto. Sige po pa. Pagkatapos pong kumain, balik na po ako sa condo ah. Kakainis talaga. Imagine mo, sila lang yung mag-Hong Kong tapos hindi ako isasama. Nako, alam mo, nakakapansin na talaga ko dyan sa stepmother mo, ha? Parang nga wala, inaagaw ko na ng eksena sa daddy mo, ha? Kaya nga eh. Tapos yung kwarto ko, ginawa niyang tambakan. 'Di ba? Sino nagsabi sa kanyang gawin niyang tambakan yung kwarto ko? Ano, pinapamukha niya sa akin na bawal na ako matulog dun sa bahay ni Papa? Kapal niya naman. Ay, nakakairita yan, ha? Dapat kasi magboses ka na sa papa mo. Isumbong mo na yan. Nako, si Papa pa. Lahat naman na sinasabi ng babaita na yun. Lahat gagawin ni Papa. Han, ayoko, Han. Lahat. Sige, Han. Pwede, Han. Kakairita? Diba? Nako, ha? Pag ganyan talaga, baka mamaya, mawala ka na sa picture. At saka mamaya, baka naman iyan na yung maging priority ng papa mo. At saka ikaw, babaliwalain ka na lang. Gusto mo ba yun? Sino ba naman may gusto nun? Siyempre ayoko. Ay, nako. Ewan ko na mangyayari sa akin. Kakairita. Habang tumatagal, mas lalo kong nararamdaman na para bang hindi na ako parte ng buhay ni Papa, mga idol. Para bang naging tigasunod na lang siya ng stepmom ko eh. At nakalimutan na niya na kami, dalawa ni Mama. Kahit noong mga panahon nga na na-ospital ako at kailangan ko si Papa sa tabi ko, yung barkada ko pa yung nag-asikaso sa akin. Dahil mas inuna ni Papa na atupagin yung school activities ng bago niyang mga anak kaysa sa akin. Sa totoo lang, napakalakit na talaga ng tampo ko kay Papa, mga idol. Uy, thank you, Hana. Dinala mo na naman ako sa paborito kong restaurant. Alam mo talaga kung ano mga gusto ko eh. Ay, ikaw sabi ko nga sa'yo, pwede ka pang umorder. Ayaw mo na. Ayoko, busog na ako. Para na nga ako masusuki. Ikaw, Laika, gusto mo pa ba? Anak. Ayoko na po pa. By the way, pwede niyo ba akong ihatid na lang pala pa? Kasi yung condo ko, around the corner lang naman eh. Malapit lang ako dito. Han, pwede bang mag-commute ka na lang? Nihilo na kasi ako eh. Piling ko pag bumiyahe pa tayo ng matagal, parang masusuka na ako sa kotse. Tita Des, super lapit lang po talaga ng condo ko dito. As in, on the way lang po pagka-uwi nyo. Pa, hatid mo na ako. Anak, siguro mas maganda na i-book na lang kita. Ha? I-book na lang kita ng masasakyan kasi tingnan mo naman, nahihilo na yung tita mo. Pa, ang lapit-lapit ko lang dito eh. Ayaw mo pa ba akong makasama pa? Hindi naman sa ganun. Si tita mo gusto may kasama na at mauwi na kaagad. Okay na yan, mag-commute ka na lang. Pasensya ka na. Sobrang sakit kasi ng tiyan ko eh. Ako na parami ata kain ko. Ibubuk na kita tsaka ako na magbabayad. Di bale na pa. Ako na lang yung magbubuk. Ingat po kayo. Ano? Pinagbukan ng tatay mo at saka nagbagal mo stepmother? OMG, ha? Ang kapal na mukha. Di ba? Naku, nakakairita talaga. Masyado siyang nag-iinarte. Siya naman tong kumain ng maraming seafood. Alam niya naman bawal yun sa kanya. Tapos ngayon, nag-iinarte-inarte siya na nahihilo-hilo daw siya. Tarte talaga.
Hala, parang may napapansin na talaga ako dyan ha. Parang sinasadya na ng stepmother mo na mawala ka talaga sa paningin ng tatay mo. I know, right? Ay, naku. Teka nga lang. Hala! Ano yan? Tignan mo! Patingin. Sinat ako nung kapatid ko, yung kinakapatid ko kay Papa. Ano sabi eh? Ayan o. Binilihan pala ni Papa yung stepmom ko ng branded na bag. OMG! Tapos ikaw, pinapakommute at hindi sinama sa Hong Kong? Ay naku, magtaka ka na dyan, dear ha? Grabe, siguro kaya nila ako pinaalis para makapunta pa sila dun sa bilihan ng bag. My God! Ito yung gusto ko na bag eh. Sa bagay, oo nga, ano? Nako, kailangan mo na talagang sabihan si Papa mo. Di ka naman. Kung ayaw mo at mahina ang loob mo, mag-inom na lang tayo. At pagkatapos, ganito gagawin mo. I'm home! I'm home! Oh my God, Laika! What happened to you? Ano yan? Nakainom ka ba? Anak, Laika, bakit lasing na lasing ka? Morning pa. Morning, Tita Des. Apa, dito muna ako. Aray ko, ang sapatos oo. ko. Teka, baka masubsob ka dyan ha? Mag-ingat ka, anak. Anong oras na, oh? Mag-aalas 1 ng umaga. Actually, hindi pa ako natutulog pa eh. Dito lang kami nagpunta sa bar, yung malapit lang dito sa bahay, kaya dito na tumuloy. Ano ba yan? Kababae mong tao. Nagiinom-inom ka, tas gabi pa? Gusto lang naman namin pakasaya ng friend ko eh. Ba't ba, Tita Des? Teka nga, ano ba talagang problema mo? Ano mang problema pa? Masama ba ako umuwi dito sa bahay natin? As far as I'm concerned, bahay ko din to ah. Bahay mo. Uuwi kang lasing? Ganyan itsura mo, uuwi ka dito. Maya ka naman. So what, Tita Des? Ha? For once, pwede ba? Shut up! Anak, Sumasagot ka? huwag mo ganyanin yung tita mo. Bakit, Tita Des? Tong bahay na to, pinatayo to ng papa ko para sa mama ko. So technically, sampid ka lang dito. Kaya yung kwarto ko, how dare you na pagtambakan yon, ha? Ano yung sinasabi mo, Laika? Laika, tama na yan. Halika mo na nga dito. Pumasok na sa kwarto mo. Aray pa! Ano ba? Ano bang ginagawa mo ha? Alam mo pa pinagsasabi mo, Laika? Ba't ba yung ako sinisigawan mo, ha? Ba't di mo awayin yung si Tita Des? Tignan mo yung ginawa niya sa kwarto ko. Parang pinamumukha niyo na sa akin na ayaw niyo na ako dito, ah. Ano ba nangyayari sa'yo pa? Alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Dahil sa'yo! Masyado ka nang makasarili. Nakakalimutan mo na ako dahil dyan sa bagong pamilya. Anak, nagkakamali ka. Kung gusto mong kausapin si Tita Desmo, hindi sa ganyan ang pamamaraan. Nakainom ka. Ha? Naimpluwensya ka ng alak. Anak, hindi ko to ginagawa para sa sarili ko lang. At hindi totoo yung sinasabi mo na nawawala ka na sa... Yung napapansin kita na lagi mo na lang nasasabihan si tita mo kung ano. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na dahil lasing ka lang. Pag-usapan natin ito bukas.
Sa mga oras na yon, parang bigla na lang sumabog yung dibdib ko, mga idol. For all those years na tiniis ko sa pag-neglect sa akin ni Papa, hindi ko na talaga kinakaya. Kitang-kita ko din naman sa mga mata ni Papa na nagigilty din siya somehow, mga idol. Alam ko nasasaktan rin siya para sa akin. Pero wala pa rin ginawa si Papa. Ilang buwan din ang lumipas pagkatapos nun, hindi kami nagkikibuan at nag-uusap ni Papa. Pero kahit ganun, hindi pa rin siya nakakalimot na bigyan ako ng allowance, mga idol. Dinadagdagan pa nga niya eh. Ang di niya alam, mas kailangan ko yung presensya niya kesa sa perang binibigay niya, mga idol. Congratulations, anak. Proud ako sa'yo. Nakapagtapos ka. Salamat pa. Di ko nga akalain na attend ka sa graduation ko eh. Hindi ka naman pwedeng gawin yun. At bakit pala dito sa buntod ng nanay mo na gusto mong i-celebrate yung graduation mo? Wala lang. Sobrang namimiss ko na kasi si Mama eh. Namimiss ko na yung kompleto tayo pa. Namimiss ko yung nararamdaman ko na may mga magulang ako. Namimiss ko na yung papa ko. Kasi kahit nandyan ka, pakiramdam ko mag-isa lang ako pa. Kahit nandyan ka, pakiramdam ko, pati ikaw iniwanan mo na rin ako. Ang sakit-sakit nun pa. Patawarin mo ako, anak. Andito naman ako para alagaan ka. May pagkakataon talaga na hindi ko na napapansin na nababaliwala na kita. Di ba, Liana? Ngayon alam ko na yung nasa loobin mo. Bigyan mo ako pagkakataon para ituwid ko yun. Hindi ka na dapat mag-abala pa. Nakausap ko na si Tita Judith. Inaasikaso niya na yung papeles ko. Pupunta na lang po ako ng Amerika. Sasama na lang po ako sa pamilya ni Mama doon. Kasi baka doon makita ko na yung pamilyang tatanggap sa akin. Anak, Laika. Hindi mo dapat yan gawin. Dito ako. Ang tatay mo. At obligasyon ko na suportahan ka. Anak, kung nabubuhay lang yung nanay mo, hindi siya magiging masaya ng ganito tayo. Sana mapatawad mo ako. Huwag ka mag-alala pa. Pinapatawad naman kita eh. Gusto ko na lang talaga magsimula ng panibagong buhay. At ganun din sa'yo. Sana maging masaya kayo pa. Huwag mo na akong intindihin. Malaki na ako. Kaya ko na yung sarili ko. Salamat sa lahat, Papa. Mahal na mahal pa rin kita. Mahal na mahal din kita, anak. Pasensya na. Pasensya na. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Saya man o sakit, may handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Maraming naiyak. Oh, Dito pa nga, nagchat-chat na sa akin eh. Si Boss April, kasi si Boss April may isang anak din na hindi niya kapiling. Nandun sa side ng Mama niya. ng mama niya. Oh. Ng asawa niya. Tama. Asawa niya. Tapos minsan lang sila magkita. Kaya sabi niya, Daddy Dong, grabe naman, naiyak ako habang nagmamaneho. Naalala daw niya yung kanyang only daughter
Wow. Ang hirap talaga, no, Daddy Dong, kapag ka broken family kasi kayo, yung mga anak talaga yung talagang Nagsasuffer, apektado oo. eh. Yes, kasi ang hirap nun, di ba? Ngayong araw, doon ka sa tatay mo. Next time nan, doon ka sa nanay mo. Di ba? Ang hirap, lalo na pag di sila magkasundo. Lalo na to, wala na yung mama niya. Kaya, gets ko yung pakiramdam niya na parang pinagpipilitan na lang yung sarili niya sa papa niya eh. Diba? Lalong-lalo na kapag nagse-celebrate kayo ng mga okasyon. Lalo pag birthday mo. Mhm. Diba? Tapos hindi kayo magkasama. Hindi mo naman pwedeng celebrate na magkasama ng buo. Yung tipong sana mapapa-wish ka na lang na ngayong birthday ko lang sana na kahit na may sarili ng pamilya ang nanay ko, may sarili ng pamilya ang tatay ko, sana silang dalawa magkaroon ng time na kaming tatlo na magkakasama. Ngayong birthday lang. Pero minsan hindi nagagawa. Oh, saka napakabihira mangyari niyan, Oo. Daddy Dong. Lalo na ngayon kung lalo na kapag hindi okay, yung parang yung di okay yung mama mo, yung papa mo, hindi okay yung breakup nila or hindi sila okay technically. Kaya hindi mabubuo yung ganong family. At ang wish ko lang talaga sa ganito, let's say nakapang-asawa na ng panibago yung tatay mo, ganyan. Maging maayos yung madrasta. Kumbaga, 'di ba? Maging Stepmother, yung stepfather, mga ganon. Tanggapin nyo po bilang parte talaga ng pamilya yung anak ng asawa niyo. Mas nauna sa inyo yan, di ba? Correct. Kasi, Wala namang kasalanan yan. Tama? di ba, imagine mo kung mismong anak mo na nanggaling sa'yo na pakiramdam niya mali-left out siya. Napakahirap na pakiramdam niya na wala kang malapitan kasi lahat sa'yo naka-closed door. Di ba? Kaya maging mabait po, no? Kasi hindi mo alam kung anong posible pang mangyari sa buhay. Correct. At nakakaawa yung mga bata. No? Yes. Kasi wala, hindi nila maintindihan eh. Bakit nagkakaganito? Bakit ganito yung nangyayari sa pamilya namin? 'Di ba? Yung gusto mo maging masaya, yung parang nakita mo sa ibang pamilya na masaya, napapatanong ka na lang, bakit hindi ganito yung pamilya ko? Oh, Bakit sila nagagawa? So, kailangan nyo talaga na kung may problema talaga no, sa isang pamilya, kailangan nyo talaga ng solusyon na agad. Alang-alang doon sa anak ninyo. Correct. Diba? Kung kayang isalba nyo. At huwag i-left out ang mga anak. Yun lang Correct. naman po. Mahalin nyo po bilang sarili nyong dugo, mga idol. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM!